So ito na guys, pati mga magsasaka sumugod na rin sa Kongreso. Grabe mga kababayan. Talagang galit na ang mga Pilipino. Unti-unti nang sumusugod sa Kongreso. Ito talaga dapat mga kababayan, hindi yung sa EDSA. Dapat dito, diretso na Kongreso mga kababayan para talagang kalampagin itong mga politiko, mga kurap. Ayan, panoorin natin to. Itong mga magsasaka na sumugod na rin sa Kongreso mga kababayan. Kinalampag ang House of Representatives mga kababayan. Ayan mga kababayan. So bago ang lahat, pa-subscribe nyo po si Bintag TV. Ayan, reaction video lamang po tayo dito. Ayan, let's go. At magandang araw, update po tayo dito sa may House of Representatives. No? So may mga kababayan na tayo din to mga kababayan. At pakinggan natin yung kanilang panawagan. Panawagan nila. Ang para fondong kinakailangan para sana sa tunay na pag-unlad ng sektor ng agrikultura at sektor ng ating ekonomiya. Pero iba ang prioridad ng ihinay ng US market. Ang prioridad pa rin ay ang pagbabayad ng utang sa mga dayuhan at mga lokal na bangko at institusyon. Buti mga mahinahon pa to mga kababayan, no? Yung kagabi pinagbabato ng kamatis ang Kongreso mga kababayan. Pinagbabato. Talagang galit na galit yung kagabi. Sa lokal ng sa loob ng ating bansa. Para sa taong ito, para sa pagbabayad lamang ng interes ng utang, 845 billion pesos ang nakalaan. At gayon din, mahigit 8 bilyong piso na naman kalaan para sa pambayad ng interes ng utang para sa susunod na taon, fiscal year 2026. Fiscal year 2026. Para sa farm-to-market road, para sa susunod na taon, meron kayong nakalaan at ngayon ay nakasalang sa hearing at briefing yung panukalang budget ng Department of Agriculture. Gano ang hinihingi para sa farm-to-market road? 16 billion pesos. Grabe guys, 16 billion na naman. Sa ngayong taon, 2025, merong budget na 31 billion pesos para sa farm-to-market road. Ang nagpapatupad, ang nagbe-verify niya, nag-identify ng nagbabalidate ay ang Department of Agriculture. Pero sino ang implementing agency? Sino nag-implementa ng farm-to-market road? Bantog na bantog ngayon ang ahensyang Department of Public Works and Highways. Sila po ang implementing agency. At nung nakaraang taon, 2024, 31 billion pesos at nilaan para sa farm-to-market road. Kaya kung gayon, higit kanino man ang masang magpupuki, ang masang magsasaka, ang nasa higit na posisyon para magtanong, paano ginamit ang 54 billion pesos na nakalaan para sa farm-to-market roads na naloloob pa ng 2 taon, 2024 at ngayong 2025. Nanghihingi na naman ang DA ng 16 billion pesos para sa farm-to-market road para sa susunod na taon, taong 2026. Ramdam kaya ng mga magsasaka itong mga farm-to-market road na iba, no? Ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas mga kababayan. Kasi ang lalaki ng budget na hiningi, no? Ilan yun? 16 billion tapos 31 billion mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Grabe. Ngayon, merong 254 billion pesos sa panukalang pambansang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects. O tawag nila dyan. Control na naman mga kababayan. Baka maging ghost na naman ito. Program o flood management program. 250.8 billion pesos. Almost 260 billion pesos.
260 billion, grabe, ang laki nun. Ngayon, ngayong taong ito, merong pa Ang usapan dito, hindi na million, guys. Billion na. Hindi na million, billion na. Grabe. Suga pa na itong mga to. 350 billion pesos na hindi nagagamit o nagagalaw para sa flood control project. Ngayon, kaya sabi natin, tigil muna ang pagpapatupad ng mga flood control projects na yan at panagutin ang mga dapat panagutin. Tama. Ikulong ang dapat ikulong. Yan, tama, ikulong ang dapat ikulong, mga kababayan. Yung sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Wala pang tayong nakikitang malalaking buhayang nakukulong dito. Parang ang tagal ng imbestiga, mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo dito? Paano ba naman hindi tatagal? Palit ng palit, mga kababayan, ng mga dito sa Senado. Palit ng palit. Pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Chess Escudero. Paano natin malalaman tong mga nangyayari dito, mga kababayan? Di ba? Ang gulo na. At ipalit sa taong bayan ang pera na kinurakot ng mga tiwaling opisyal ng DPWH o ng gobyerno at mga sangkot na kontrakto o mga kumpanya, construction companies. Ay dahil po sa pinito ng katarungan para sa mga mamamayan, lalong-lalo na para sa atin na mga magsasaka. Kaya po, sa 6.7 kalukalang budget para sa susunod na taon, 128 billion pesos ang hinihingi ng Department of Agriculture. Natin skip baka man. Ng Department of Agriculture. Bagaman yan ay napakaliit na porsyento ang ihahambing doon sa percentage share niya sa kabuuang budget, hinihinging budget na nandun sa NEP o National Expenditure Program na 6.7 plus trillion pesos. Kaya nga, mga kasama, kung sabi ni Bongbong Marcos, hindi na muna bibigay, hindi na bibigyan ng 250.8 billion pesos ang DPWH para sa flood control project sa susunod na taon. Kaya bantayan natin, saan i-realize yung 250.8 o pwede sabihin natin almost 260 billion pesos. Saan i-realize ng dinero ng gobyerno ng Marcos Jr. ang nasa ating pondo. Kaya bantayan po natin. Ano ba magagawa ng 260 billion pesos kung sa magsasakayan? Alam niyo mga kasama, mga kapwa magsasaka, kung bibigyan ng production subsidy na produksyon ang 4.8 million hektarya ng lupang tinataniman at pinag-aanihan ng palay ng 50,000 pesos, 52,000 pesos, yung 250 billion, sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa. Kung yung 2.8 million natin mga magsasaka sa palayan na nagtatanim at nag-aani ng palay, 2.8 million, kung pagkakalooban ng 50,000 pesos na production subsidy, halos 150 billion pesos lang. Ay kung 250 o 250 billion yan, may matitira pang 100 billion pesos. Kaya kaya-kaya, kung i-realize yung 250 o 250 billion pesos, para sa production subsidy, ang dagdag na total para sa pamimili ng palay ng National Food Authority, yung 250 o 260 billion pesos. Kaya bantayan po natin. Kasi sabi ni Bongbong Marcos, hindi na muna bibigyan ng 250 billion ang DPWH para sa flood control project sa susunod na taon. Dahil meron pang hindi nagagastos sa 350 billion pesos. Kailangan din po natin bantayan kung paano gagamitin ang 350 billion pesos. Kaya po, mga kababayan, no? 350 billion. Grabe, laki nun. Hindi
dito nagwawakas ang ating mga pagkilos, kilos protesta at pagkontina sa nagaganap na talamak na korupsyon, katiwalian, dinadanggong ang pera ng bayan na dapat mailaan sa tunay ng pagpapaunlad ng sektor na agrikultura, sektor ng ating ekonomiya, sa kalusugan, sa edukasyon, sa pabahay, at iba pang mga economic and social services. Dapat po, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkilos. At sa 19 po, September 19, naman, alam natin, napalitaan natin, magpo-walk-off naman ang mga estudyante ng Bulacan State University, ang puso. Naku, pupunta din dito. September 19 guys, susugod na yung mga Gen Z dito sa tapat ng House of Representatives, mga kababayan. Mga taga Bulacan daw. Pupuntahan din nila ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ay, sa DPWH pala susugod guys, hindi pala dito sa HOR. Para magrehistro ng kanilang protesta at pangkontra. At sila din daw po ay sasama sa 21 ng Tonto sa Lubuyan. Daming sasama sa 21 guys. Ang daming tao sa September 21 sa Luneta. Grabe, baka mapuno tong Luneta. Kung saan magkakaroon ng inaasahan natin mas malawak, mas malakas, mas malaki ng pagkilos sa 21 ng Siyang Kasalukuyan para iniiso natin ang ating mga lehitimo at makatarungang mga panawagan. Tama. Siyempre, hindi natin binibitiwan pagpos nililiso natin hanggat walang tunay na reforma sa lupa Tama. at pambansang industrialisasyon sa ating bansa. At hanggat nananatili ang monopolo sa lupa ng ilan. At alam ninyo, pinabatas na pinirmahanan nitong Bong Marcos ang pagbibigay ng 10 na taon ng mga dayuhan ay maaaring mangupahan ng lupa sa ating bansa. Itayo mo ba yung Park Bucket Road? Alin yung mga sakahan ng paglilingkuran yan? Kung yung mga lupain ay hindi na pamamahagi sa ating mga magsasaka. Kaya, kailangan dinidinan natin, kailangan malinaw natin ang pag-uugnay ang saligang suliranin ng burokratang kapitalismo na ang posisyon at poder sa gobyerno ay ginagamit at pinatatakbong negosyo. Kinakailangan may kawin natin yan sa ating feudal na pakikibaka ng uring magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Kasama na ang panawagang ipatupad ang pambansang industrialisasyon at gayon din wakasan ang mga maka-imperialisan sa katayuhang mga patakaran at programa na hanggang ngayon ay pinatutupad ng rehimeng U.S. Marcos Jr. Ipasura ang rice clarification law, rice liberalization law, isang batas na pinapanawagan natin na isang batas ang panukalang Rice Industry Development Act at higit sa lahat, maisang batas ang Genuine Agrarian Reform Bill na siyang magbibigay wakas sa feudal at malapidal na pagsasamantala sa uring magsasaka. At ang ating lakas, organisadong lakas at sigaw ng protesta pagpati na ikawin natin ito sa sigaw at protesta ng mga mamayan laban sa mga pangungurakot at sinasot pagdagbog ng pera ng bayan. Gayon din ang panawagan natin. Ikawin natin ito at paglilingkurin sa panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ang ibaka para sa pambansang kalayaan ng demokrasya. Maraming salamat mga kasama. Mabuhay ang uring magsasaka! Mabuhay! Yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ginawang rally nitong mga magsasaka dito sa tapat mismo ng Kongreso? Talagang nag-aalab na yung galit nila, no? Diba? Talagang kinalampag na itong Kongreso at talagang nagising na ang dugo nitong mga magsasaka natin na
tuligsain nga itong mga nangungurap sa Pilipinas mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like and share at ayan, paki-subscribe na rin yung channel natin mga kababayan. Maging itong channel ni Bintag TV mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.